Ang kaunting nalalaman natin tungkol kay San Jose ay batay sa Ebanghelyo ni San Mateo at San Lucas. Ang papuring inilungkol ng Diyos sa kanya ay napapaloob sa dalawang katagang ni San Mateo, Vir Justus, isang taong banal, galing sa angkan at lahi ni Haring David. Si San Jose ang napili ng Diyos upang maging kapiyak ni Maria at ama-amahan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay nasa pangangalaga nila Ginoong Luis de la Paz. San Jose, Esposo de Maria, ipanalangin ka kami. Our Lady of the Abandoned, ang mahal na ina ng mga walang mag-ampon, nagmula ang debosyon ng mahal na ina ng mga walang mag-ampon sa Valencia, Espanya, at dinala sa Pilipinas sa mga misyonero. Itinuturing siya bilang tanungan ng mga api at walang halina sa buhay. Sa kanya, natutuhan nating magmalasakit at maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa kapwa. Ang imahen ito ay nasa pangangalaga ng Ginoong Wilmar Cortez. Birhen Soledad. Ang titulong ito ng mahal na Birhen ay nagpapakita ng isang tagpo sa buhay ni Maria, kung saan sa kanyang pag-iisa ay pinagkulay-kulay niya ang pagpapakasakit at pagkamatay ng kanyang anak na si Jesus. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Daniel Lozano. La Desadora de Nudos, Maria, tagapagkalan ng buhol ng buhay, ay isang debosyon kay Maria na sumasakisap sa pamamagitan ng Birhen Maria upang pakawalan ang mga buhol ng mga problema at kahirapan at nagpapahirap sa mga tao. Kadalasan sa pamamagitan ng panalangin, pagtatalaga at debosyon sa isang imaheng kumakatawan sa ideyang ito. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Patrick Alvis at pamilya. Mater Dolorosa, saksi ang mahal na Birhen Maria sa hirap at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Isinasalarawan ng imahe ng ina ng awa ang ating inang si Maria, kakabilang sa mga kaganapan sa oras ng awa at oras kung pinagtulugang pumanaw si Jesus sa krus. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Sernan de Guzman. Stella Maris, titulo ng Birhen Maria bilang tala ng karagatan o Star of the Sea. Ang titulo na ito ay sumisimbolo sa papel ni Maria bilang isang gabay at tagapamagitan para sa mga manlalakbay at mga taong nangangailangan ng tulong at proteksyon. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jonathan Guevara. Birhen Lacrimosa. Ang Birhen Lacrimosa ay tumutukoy sa mahal na Birhen na lumuluha sa gisag ng kanyang madaling na pakikiraman sa paghihirap ng sangkatauhan. Ang kanyang mga luha ay paanyaya sa pagsisisi, panalangin at pagbabaloob sa Diyos. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jose Mendoza. La Inmaculada Concepcion de Malabon. Ang La Inmaculada Concepcion de Malabon ay isang ginagalang na larawan ng mahal na Birhen na nagpapaalala ng kanyang alinis-linisang pagkatao mula sa paglilihim. Ipinahayag ng titulo ito sa pananalig ng simbahan ni si Maria ay inilagay ng Diyos mula sa kasalanan bilang pagkahanda sa pagiging ina ng tagapagligtas. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jefferson Fernando. Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, ang titulo ng mahal na Birhen na nagmula sa Valencia, Espanya, kilala rin bilang Our Lady of the Forsaken. Dito nagmula ang debosyon sa mahal na ina ng mga walang pag-ampon. Ang imahe ay nasa pangangalaga nila Binibini
Angelica Lopez at pamilya. Mahal na Birhen na minaya itong pagkakataon sa isang martyr sa Paris noong 1830. Sa pangalawa ay nakita niya ang mahal na Birhen na tindig at kahawak sa kanyang mga kamay at daigdig samantalang ipinagdarasal ang sa katauhan. At ang ikatlo, pakitaki, nakatayo ang Birhen sa isang globo at ang buhang ay napakaganda. Ang mga kamay ay pinaglalaligan ng mga liwanag na nakasisilaw. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng pamilya Haveliana. Birhen Dolorosa, nagdadalaghading ina ng ating Panginoong Yesus. Sa panahong ito ay naganap na ang dalawa sa 7 hapis ng mahal na Birhen ng kanyang masilayan si Jesus na buhat ang krus at ang pagpapako nito. Tunay na masakit sa isang ina ang ganitong mga tagpo. Naging sakit at dusa, puso ng inang nagpurumo ay natunaw. Anak din si Jesucristo na pako ng totoo. Ang imahe ng Birhen Dolorosa ay nasa pangangalaga ni Ginoong John Joseph Yaku. La Immaculada Concepcion. Ikatlong dogma ng mahal na Birhen Maria ay ang kanyang alinis-linisang paglilihig o Immaculada Concepcion. Ito ay tumutukoy sa kawalang bahing kaumina sa kasalanan ng Birhen Maria noong siya ipinaglilihi pa lamang ni Santa Ana. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni na Konsehala Romina P. Guzman, Kapitan Sandy Rosel, Jason Santiago, John Joseph Yaku, at mga pamilya. Our Lady of Miraculous Medina. Noong magpakita ang mahal na Birhen kay Santa Catarina de Boer, narinig niya ang mga patagang ito. Tingnan mo ang sagisag ng mga biyayang ipinagkakaloob ko sa mga humihingi sa akin. Sa paligid ng Ina ng Diyos ay nakasulat ang mga katagang, O Mariang ipinaglihig walang kasalanan o inay, ipanalangin mo kaming lumululog sa iyo. Ang medalya ito ay tinatawag na medalya milagrosa o mapaghimala dahil sa dami ng mga himalang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Birhen. Ang imahe ay nasa pangangalaga bilang Marian Lucas at namayapang Ramon Donato Lucas. Birhen de las Angustias, isang titulo ng mahal na Birhen Maria na nagpapakita ng kanyang labis na pagdadalamhati sa pagpapakasakit ng kanyang anak na si Jesus. Tangan-tangan ng imahe ang mga simbolo ng pagpapakasakit ni Jesus, katulad ng urogang tinig at mga pako na ginamit sa pagkamatay ni Jesus. Ang imahe niya sa pangangalaga ni Ginoong Melo Plaza at ng Birhen de las Angustias Concilio Family. La Immaculada Corazon de Maria. Ang La Immaculada Corazon de Maria ay sumasagisag sa dalisan at mahabaging puso ng mahal na Birhen. Ipinapakita nito ang kanyang walang hanggang pagmamahal at malasakit sa katauhan, lalo na sa mga nagdurusa at nangangailangan ng gabay. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Juan Paulo Hernández. Nuestra Señora de la Leche. Ang Nuestra Señora de la Leche ay isang debosyon sa mahal na Birhen na sumisimbolo sa kanyang pagmamahal at pag-uuluga, lalo na sa mga sanggol at pamilya. Ipinapakita nito ang kahalagahan
ng kalinga, nutrisyon at pag-ibig ng isang ina bilang pag-alala ng malasakit ni Maria sa lahat. Ang imahen ay nasa pangangalaga nila Ginang Mariel de Jesus. Nuestra Señora de la Purificación y Candelaria. Ang titulo ng Nuestra Señora de la Purificación y Candelaria ay paglulita sa rito ng paglilinis ni Maria noong pag-ahain kay Jesus sa templo. Nasasaad sa batas ng mga Hudyo na ang mga panganay na lalaki ay kailangan tupusin sa templo ng Jerusalem makalipas ang 40 araw. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Sherwin Brian Estanislao. Santa Maria Virgo Veneranda. Birhen Kagalang-galang o mas kilalang Virgo Veneranda ay isa sa ilang mga titulo na kumilala kay Maria bilang isang birhen ng Litanya ng Loreto, isang devosyonal na panalangin na gumagamit ng iba't ibang mga titulo upang parangalan ang mahal na birhen. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Adrian de los Santos. Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. Ang Nuestra Señora de los Dolores de Turumba ay isang debosyon sa mahal na birhen bilang ina ng kalungkutan na sumasagisag sa kanyang pagdalamahati at pagpapakasakit at pagkamatay ng kanyang kaya. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong John Richard Santos. Nuestra Señora de la Asunción. Ang mahal na birhen ng ingakyat sa langit, buong kaluluwa at katawan bilang ina ng Diyos at ina ng sangkatauhan. Ipinapakita nito ang kanyang kadalisayan, kabanalan at dakilang papel sa plano ng kaligtasan. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Jaime Marian Ganaw. Santa Maria Virgo Clemens. Ang imahe ay ang paglalarawan kay Maria bilang ina ng awa at tagapagbigay habag sa lahat ng tumatawag sa kanya. Ipinapakita niya ang kanyang palumanay na buhay at bukas pusong pagtanggap sa mga naglulusa. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Andre Hongso. Nuestra Señora de los Dolores de Turumba ay isang debosyon sa mahal na birhen bilang ina ng kalungkutan na sumasagisag sa kanyang pagdadalamahati at pagpapakasakit sa pagkamatay ng kanyang anak. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Pinang Heidi Banco Maniaol at pamilya.
Rodrigo, isang batang pastol ng mga kapatid sa Oriente, Espanya ang mahanapin ng Aranzazu. Kababa na natulog ang Alonias de Rodrigo pagkatapos ng pagpapastol ng panganginig siya ng tulog ng pagmata. Sa paglingalingan niya, ay napansin niya ang isang magandang tani-tani, balot ng liwanag at nakatungtong sa isang patitig na halaman ng altar. Ang imahe ay nasa pagkakadaga ng Ugin at Kaya Pili at Pili.
Senyora Lilia ay ang patrona ng Maynila at kilala bilang unang Marian image sa Pilipinas. Nagmula ang debosyon sa Ermita, Maynila noong panahon ng mga Espanyol at naging kanlungan at gabay ng mga devoto sa pananalangin at proteksyon. Ipinapakita ng mahal na Birhen ang kanyang paggabay at pagmamahal sa lahat ng nananalig sa kanya. Sa pamamagitan ng debosyon ito, iniikay tayong lumapit kay Maria para paggabayan, patiwasayan at lakas ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang imahen ay nasa paglalada ni Ginoong Gabriel sa Panta at Pamilya. Nuestra Señora de Regla. Nagsimula ang debosyon ng Birhen ng Regla o Our Lady of Moon sa bayan ng Chipiona, Espanya hanggang sa nakarating sa Pilipinas noong 18 siglo. Pinamahal at ginagambana siya bilang patrona ng mga seaman at tagapagbigay ng ligtas ng paglalakbay. Sa loob ng maraming taon, naging kalungan ng pinagrosang imahe ng mahal na Birhen ng Regla ang lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. Kaugnay nito, inilala ang imahe ng Birhen sa Regla sa pamamagitan ng koronasyon katolikal sa ilalim ng pangalan ni Papa Pio XII. Ang makasaysayang dito ay isinagawa noong November 27, 1954. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Mag Asuncion Bacani. Ay titulo ng Birhen Maria na may kaugnayan sa Rosario na ayon sa tradisyon na simbahang Katoliko ay ibinigay at itinuro ng mahal na Birhen ang pagdarasal nito kay Santo Domingo de Jesus. Pinapangalan ang mahal na Birhen sa titulong ito tuwing buwan ng Oktubre. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni King Grande Villasada. Nuestra Señora de la Consolación y Correa ay ang Correa ay isang uri ng bata ng pamilkis o sintas na sinusuot noon ng mga kababaihang Hebrew, Griego at Latino, di lamang bilang isang bahagi ng kanilang kasuotan ayon sa kanilang kaugalian. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng mga hermanas at hermanos ng alay na Emanuel. Nuestra Señora de los Desamparados de Marikina. Ang tampok na mahal na Birhen sa prosesyon ay imahe ng patrona at Birhen ng Marikina. Ito ay nasa pangangasiwa ng Pagdayosesis sa Dambana at Parokya ng Nuestra Señora de los Desamparados. Ito ang ikatlo at kasalukuyang venerada sa kasaysayan ng simbahan na opisyal na iniluklok noong August 5,
ay kawangis ng imahe ng Mahal na Birhen sa Real Basilica de la Nuestra Señora de los Desamparados sa Valencia, Espanya. Ang naturang anyo ng Birhen Maria bilang patrona ng Marikina ay pinilata at may notasyon ng Vatican sa pamamagitan ng Dicastery of Divine Worship and the Discipline of the Sacraments noong October 13, 2025. Ang Nuestra Señora de los Desamparados, patrona at Birhen ng Marikina, ipanalangin po kayo. Nuestra la Inmaculada Concepción, la Festejada, ang patrona ng buong Pilipinas. Noong 8 ng Disyembre 1854 ay tiniyak at ipinagutos ng Papa Pio IX ang pagsampalataya sa katotohanan o dogma ng kaligis-linisang paglilihi kay Maria o Inmaculada Concepción. Noong 1830, sa Paris ay pinahayag ng Birhen na siya ay ipinaglihing di nagmana ng kasalanang orihinal. At sa kanya, natupad ang pangako ng Diyos na yuyurakin ng isang babae ang ulo ng ahas. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Binibining Emilia Paz. Viva la Virgen! Viva la Inmaculada Concepción! Ave María Purísima, sin pecado concebida. Again, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Third time, Ave María Purísima, sin pecado concebida.